Kumikilos sa mga introvert na tao sa buhay na parang mga anino. Tahimik, hindi kapansin-pansin, halos hindi nakikita ng mga mata ng mga taong tumitingin lamang sa ibabaw. Ngunit sa likod ng katahimikan na ito ay nakatago ang isang bihira at matalim na kamalayan. Habang abala ang iba sa pagpuno ng katahimikan gamit ang ingay, ang mga introvert ay nagbabasa ng paligid. Minememorya ang daloy ng enerhiya at napapansin ang maliit na hindi pagkakatugma na nagpapakita ng mga nakatagong intensyon. Tulad ng isang titig na masyadong matagal kaysa sa normal, yung mga yapak na sumasabay sa kanilang pace, o ang banayad na tensyon ng isang taong nagkukunwaring hindi nakatingin. Lahat ng ito ay nagsistand out sa mga introvert na parang mga bitak sa salamin. Yung karaniwang bagay na hindi pinapansin ng pangkaraniwang mata ay nagiging tahimik na alarma para sa kanila. Para sa mga introvert, ang subaybayan o pagmasdan ng iba ay hindi lang basta isang pakiramdam. Ito ay isang malalim na kaalaman, halos parang sixth sense na pinatalas ng pag-iisa, pasensya at survival. Ang kanilang mga isip ay nakaprogram upang ikonekta ang mga detalye na tinataboy ng iba, at ang kanilang instinct ay tumatalas sa katahimikan, kagaya ng isang talim na hinasa sa bato. Dahil dito, hindi lamang silang mahirap lokohin, halos imposible din silang subaybayan nang hindi nila napapansin. Narito ang mga natatanging paraan ng mga introvert para malaman kung may mga taong inoobserbahan at sinusubaybayan sila. Number 1. Ang skin crawling signal. Hindi lang basta naiisip ng mga introvert na sila ay pinagmamasdan. Nararamdaman nila ito sa kanilang balat bago pa man ito maproseso ng kanilang isipan. Ang kanilang mga katawan ay kumikilos na parang antena, sumasalo ng mga vibrations na karaniwang sinasawalang bahala ng ibang tao sa pamamagitan ng ingay at distraction. Halimbawa, nakaupo ka sa isang cafe, tahimik na nag-e-enjoy sa pagbabasa ng libro, nang biglang may hindi nakikitang alon na dumampi at kumiliti sa iyong braso. Tumindig ang mga balahibo mo, hindi dahil sa malamig na hangin, kundi dahil may atensyon na tumagos sa silid na parang matalim na kutsilyo. Ang nervous system ng mga introvert ay umaakto, gaya ng katawan ng ating mga ninuno, nung may mga mabangis na hayop na nagkukubli sa kanilang paligid. Bigla ang nararamdaman nila yung fight or flight response na hindi idinidikta ng lohika, kundi ng instinct. Maaari itong lumabas sa mga introvert bilang twitch sa kanilang leeg, pag ninais na mag-adjust ng upo o panginginig. Ang kahangahangang bahagi ay hindi agad sila nag-iikot ng tingin upang kumpirmahin ito. Bagkus tahimik nila itong iniimbak sa kanilang katawan at nananatiling mapagmatsyag. Habang ang iba ay tinatawanan ng ganitong damdamin bilang simpleng kabalang, mas alam ng mga introvert ang katotohanan. Para sa kanila, ang ancient radar na ito ay hindi paranoia. Ito ay protection. Isang early warning system na nakaugat sa ebolusyon at pagiging sensitibo. Number 2, ang microchip sa atmosphere. Hindi kailanman neutral ang mga espasyo para sa mga introvert. Ang mga ito ay buhay, naglalaman ng ritmo at enerhiya. May dalang mga hindi nakikitang hibla na naghahabi sa mga tao tungo sa iisang atmosphere. Sa isang cafe, nariyan ang banayad na ugong ng mga pag-uusap, ang inaasahang kalampag ng mga tasa, ang pagtaas-baba ng mga tawanan. Sa isang parke, nariyan ang mahinahong pagsabay ng mga footsteps, ang ihip ng hangin na pantay na dumadaloy sa mga sanga. Gumagalaw ang mga introvert sa mga espasyong ito na parang musikero na nakikinig sa isang orkestra. Ngunit kapag may taong palihim na nakatutok sa kanila, nagugulo ang musika. Biglang ang mga tawa ay tila naaantala, ang mga pag-uusap ay nagiging pilit. Ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay biglang nagiging mabigat. Ang balanse ng silid ay tila nagugulo, na parabang ang natural na ritmo ay naaabala ng isang maling nota. Kadalasan dumaraan lang ang karamihan sa ganitong maliliit na pagbabago ng walang kaalaman. Ngunit ang mga introvert ay namumuhay dito. Para sa kanila, ang atmosphere ay hindi lang background, ito ay impormasyon. At kapag ito ay nagbago, para itong alarma na sila lamang ang nakakarinig. Wala silang pakialam kung ang nag-oobserba sa kanila ay nakatago sa gitna ng mga tao o nagkukunwaring abala. Ramdam na ng introvert ang pagkabasag ng natural na daloy ng hangin
na parabang may hindi nakikitang mga lubid na hinila at inikot ang buong ritmo ng silid ng direkta patungo sa kanila. Number 3, ang peripheral na sulyap. Bihirang umasa ang mga introvert sa direktang pagtitig kapag nararamdaman nilang sila ay tinitignan. Ang kanilang kahusayan ay nasa peripheral. Ang peripheral vision ayon sa disenyo ay umusbong upang makadetect ng mga gumagalaw na banta at ginagamit ito ng mga introvert na parang isang uri ng kapangyarihan. Sa mga gilid ng kanilang paningin, nahuhuli nila ang bahagyang kislap ng isang katawan na nakalin ng masyadong matagal, yung banayad na pagkiling ng isang mukha na hindi dapat nakatuon sa kanila, o yung paulit-ulit na pattern ng isang taong nananatili sa kanilang kinatatayuan. Ang tila simpleng pagkakataon para sa iba ay nagiging ebidensya para sa mga introvert. Binubuo nila ang mga pirasong ito na parang puzzle. Yung paghinto ng kamay sa gitna ng kilos, yung aninong lumilitaw kung saan hindi dapat, yung posisyong agad nagbabago kapag sila ay gumalaw. Kaya bago pa man nila aktwal na makasalubong ang mata ng isang tao, alam na nila ang buong kwento. Ito ang dahilan kung bakit madalas magulat ang mga nagmamasid sa kanila kapag biglaan at tahimik na kinilala sila ng mga introvert. Inakala nilang sila ay hindi nakikita, ngunit matagal nang alam ng introvert mula sa unang kislap pa lang. Isa itong tahimik at halos supernatural na kakayahan, ang makadetect ng presensya hindi sa pamamagitan ng direktang focus, kundi sa pamamagitan ng tahimik na peripheral vision kung saan nakatago ang katotohanan. Number 4, ang pintig ng katahimikan. Hindi kailanman walang laban ang katahimikan para sa mga introvert. Ito ay textured para sa kanila. Layered entity na may damdamin at tono na kanilang nababasa ng malinaw. Merong malambot na katahimikan sa pag-iisa na parang yakap ng kaginhawaan. Merong playful at mapagkakatiwalaang katahimikan sa mga kaibigan. Meron namang banal na katahimikan sa kapayapaan na parang nagpapagaling. Ngunit meron ding katahimikan pag may taong pinagmamasdan o inoobserbahan sila. At ang katahimikang ito ay mabigat, matalim at halos nakakasakal. Para bang ang mismong hangin ay humihinto sa paghinga, lumilikha ng vibrations na hindi maaaring ipagwalang bahala. Nararamdaman ito ng mga introvert bilang pintig ng katahimikan, kahit nasa gitna ng mga crowded na lugar na puno ng ingay. Hindi ito tungkol sa lakas ng tunog, kundi sa kalidad. Biglang ang ingay ay hindi na dumadaloy ng natural. Ito ay kumikitid, para bang bumabalot mismo sa kanilang katawan. Para sa kanila ang katahimikan ay nagiging isang wika. Ipinapaalam nito kung sila ay nag-iisa, kung sila ay ligtas, o kung sila ay pinagmamasdan. Ang nakikita ng karamihan bilang kawalan ay alam ng mga introvert na isang anyo ng komunikasyon. At kapag nagbago ang karakter ng katahimikan, nakikinig sila ng mabuti na parang isang taong lubos na nauunawaan na hindi na sila nakatago. Number 5, ang banggaan ng aura. Namumuhay ang mga introvert na may matinding kamalayan sa mga field ng enerhiya, hindi sa mahiwagang paraan kundi sa masidhing personal na karanasan. Bawat isa ay may inilalabas na presensya, isang banayad ngunit hindi maikakailang puwersa na lumalampas sa katawan. Karaniwan ang mga aurang ito ay dumadaan lamang sa isa't isa nang hindi napapansin. Ngunit kapag may isang tao na nakatuon ng kanyang enerhiya sa isang introvert, ito ay hindi basta dumadaan, ito ay bumabangga. Nararamdaman ito ng mga introvert bilang isang biglang kaba, isang hindi nakikitang pagtulak, isang biglang pagkabalisa, isang pagyugyog sa kanilang katahimikan. Isang saglit ay nakalubog sila sa kanilang pag-iisip at sa susunod ay biglang nahahati ang kanilang atensyon ng walang malinaw na dahilan. Diyan naganap ang banggaan. Hindi tulad ng iba na itinataboy lang ang pakiramdam na ito bilang wala lang, itinatala ito ng mga introvert at agad na nag-aayos. Binabago ang kanilang upuan, lumilihis ng direksyon o tinatakpan ng katawan sa pamamagitan ng kanilang postura. Maaaring isipin na nagmamasid na hindi nakikita ang kanilang tingin. Ngunit para sa mga introvert, ito ay dumadapo na parang physical contact. Hindi nila tinitignan ito bilang fantasy. Nakikita nila ito bilang pattern recognition, sapagkat ito ay paulit-ulit na nangyayari. Ang atensyon ay hindi neutral, ito ay mabigat, at ang mga introvert ay matalas na nakatunog sa epekto nito. Number 6, ang eye pressure phenomenon.
Tinatawag ito sa science na stare detection effect, ang kakayahan ng tao na maramdaman kapag may nakatingin sa kanila. Para sa mga introvert, hindi ito basta kakaibang quirk. Ito ay undeniable at lubos na tiyak. Kapag may tumitig ng matagal sa kanila, hindi lang nila pinaghihinalaan ito. Nararamdaman nila ito na parang may kamay na nakadagan sa kanilang likod o init na naiipon sa batok nila. Ipinapakita ito bilang bigat sa kanilang mga balikat, paninigas na gumagapang sa kanilang balat, o isang bigat na hindi gumagaan hanggat hindi napuputol ang titig. Hindi tulad ng iba na tatawa lang para maibsan ng kaba, ang mga introvert ay nagsasagawa ng mga banayad na pagsusuri. Bahagya silang kikilos, aayusin ang postura, titingin sa refleksyon, o kusang gagalaw at hihintayin kung susunod ang bigat. At kadalasan sumusunod nga ito. Ang mga kumpirmasyong ito ang humahasa sa kanilang likas na pakiramdam hanggang sa sapat na ang mga senyales ng katawan. Hindi nila kailangang patunayan, sapat na ang kamalayan. Para sa iba, ang pakiramdam na tinitignan ay isang mabilis na hinala lamang. Ngunit para sa mga introvert, ito ay isang konkretong puwersa, isang palagiang paalala na ang atensyon kapag nakatuon ay maaaring maging mabigat. Sa paglipas ng panahon, ang kamalayang ito ay nagiging hindi na tanong, kundi isa ng kakayahan, isang survival mechanism na nagpapaalerto sa kanila sa anumang silid at sa sino mang tao nang walang sablay. Number 7. Ang pagputol sa daloy ng katotohanan. Ang mga introvert ay bihasa sa pagmamasid ng pagiging totoo. Napakaraming oras ng kanilang buhay ang ginugol sa panonood imbes na sa pagtatanghal. Kaya nakabuo na sila ng halos forensic na kakayahang tuklasin kung kailan humihinto ang realidad sa natural na flow nito. Kapag may nakatingin sa kanila, kahit pa kaswal lang, nagbibitak ang katotohanan. Ang tawa ay nagiging bahagyang pinalabis, ang tinig ay tumitigas, ang mga pag-uusap sa paligid ay nag-iiba ng tono. Para bang ang presensya ng pagmamasid ay nagiging dahilan para ang silid ay maging entablado at ang mga tao ay kusang nagsisimulang gumanap. Nakikita agad ito ng mga introvert nang hindi kinakailangang mag-isip. Para sa kanila ang pagiging totoo ay dumadaloy na parang tubig sa ilog, banayad at tuloy-tuloy, hanggang sa may batong bumagsak at lumikha ng mga alon. Hindi nila ito sinusuri sa mismong sandali, basta alam nila na ang minsang tunay ay nagambala na. Ang iba ay nagpapatuloy na walang kamalay-malay, nadadala ng anyo sa ibabaw, ngunit ang mga introvert ay itinatala ang mga bitak na ito na parang mga marka sa mapa. Nauunawaan nila na ang presensya ng mga matang nakatingin ay nagpapabago, hindi lamang sa kanila kundi pati na sa kapaligiran. At ang pagkaunawang ito ay hindi maliit. Ito ay isang matalim na kumpirmasyon. Hindi lang ito basta kaswal na atensyon. Ito ay pagsusukat at binabago nito ang lahat. Number 8. Ang psychic echo. Ang pagmamasid ay nagiiwan ng bakas at ang mga introvert ay partikular na sanay sa pagtuklas nito. Kahit na matapos tumingin o umalis ang nanunood sa kanila, nararamdaman pa rin ng mga introvert ang naiwan nitong presensya. Parang aftertaste ng isang bagay na hindi nila pinili ngunit kinain nila. Ito ang psychic echo, isang banayad na bigat, isang kakaibang pagkaantalan ng pag-iisip, isang pakiramdam na ang kanilang personal na espasyo ay nagalaw ng walang pahintulot. Hindi ito imahinasyon, kundi pagkilala sa kung paano kumakapit ang atensyon. Para sa karamihan, lilipas lang ito nang hindi napapansin. Itinuturing na simpleng pagbabago ng mood o saglit na pagkaabala. Ngunit ang mga introvert ay hindi basta nagtatapon ng mga banayad na bagay. Iniimbak nila ito. Alam nila kung kailan ang kanilang panloob na katahimikan ay nahaplos ng isang bagay na banyaga. Minsan nananatili ang echo kahit matagal nang lumipas ang pangyayari. Iniiwan silang hindi mapakali sa lugar na dapat sana ay neutral. Ito ang kapalit ng kanilang pagiging sobrang sensitibo. Ang ma-realize na ang privacy ay hindi lamang nababasag sa mismong moment at ang pagmamasid ay nagiiwan ng mga marka. At kahit hindi nakikita, mabigat ang mga markang yon. Paulit-ulit na nagpapaalala sa kanila na ang atensyon kapag minsang ginamit ay hindi kailanman inosente. Number 9. Ang dahan-dahang paranoia filter. Ang mga introvert ay hindi agad sumisiklab sa wild paranoia sa unang senyales ng pagiging inoobserbahan. Ang kanilang paraan ay mas cold, mas sinasadya at lubhang mas tumpak.
Napapansin nila ang isang mabilis na tingin. Pagkatapos ay uulitin at saka sila magsisimulang kilalanin ang isang pattern. Hindi sila basta-basta gumagawa ng konklusyon. Sa halip tahimik nilang iniimbak ang bawat detalye. Ang dalas, ang tiyempo, ang banayad na mga pag-uulit. Lahat ng iyon ay nagiging datos. Sila ay parang mga archivist ng atensyon. Gumagawa ng case ng walang ingay. Hindi tulad ng paranoia na mabilis at walang pundasyon, ang kanilang filter ay gumagana na parang apoy na dahan-dahang naglalagablab. Matatag, kontrolado at imposibleng mapatay kapag nagsimula na. Sa oras na karamihan ng mga tao ay nagsisimula palang magduda kung guni-guni lang ba ang kanilang nararamdaman, ang mga introvert ay matagal nang alam. Naiguhit na nila kung sino, kailan at gaano kadalas. Ang kanilang katiyakan ay napakatalim na kapag dumating ang oras na pinili nilang humarap, kung sakaling gagawin nila, ito ay hindi dala ng pag-aalinlangan kundi ng ganap na kalinawan. Pinoprotektahan sila ng filter na ito laban sa pagiging minaliit, ginaslight o pinagdudahan. Ang kanilang kamalayan ay hindi dala ng takot. Ito ay nakabatay sa ebidensya at pinino ng panahon. At number 10 ang hindi matitinag na titig. Ang huling galaw sa arsenal ng mga introvert ay hindi maingay o dramatiko, ngunit nakakayanig ng malalim. Ang hindi matitinag na titig. Hindi sila nagmamadaling harapin ang mga nagmamasid sa kanila. Sa halip naghihintay sila, pasensyoso, tahimik at kalkulado, hanggang sa dumating ang tamang sandali. Pagkatapos ng may hindi natitinag na katahimikan, bigla silang titingin at sasalubungin ng direkta ang mga mata. Ito ay hindi isang balisa o mabilisan lamang na sulyap. Ito ay matatag, hindi umiiwas at sinadya. At sa iisang sandaling yon, nagbabago ang balanse. Yung nakamasid na naniwalang siya ay nakatago ay biglang napagtanto na nakita na pala siya mula pa sa simula. Hindi kailangan ng mga introvert ng salita. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Akala mo ay hindi ka nakikita, pero nakikita kita. Alam ko mula pa sa simula. Ang tingin ito ay hindi tungkol sa aggression. Ito ay mastery. Isang tahimik na dominasyon na mas nakakabagabag sa tagamasid kaysa sa anumang komprontasyon. Ito ang paraan ng mga introvert upang bawiin ng kanilang espasyo, upang ipakita na ang kanilang kamalayan ay hindi passive, kundi active. Sa huli, ang kapangyarihan ay nasa kanila. Ang mismong kamalayan nila ang nagiging kanilang kalasag, kanilang sandata at kanilang pinakadakilang katotohanan. Kapag tinanggal mo ang lahat ng ingay ng mundo, ang natitira ay kamalayan. At dito namamayani ang mga introvert. Ang kanilang kakayahang maramdaman kung sila ay sinusubaybayan o pinagmamasdan ay hindi paranoia. Ito ang pinakamataas na antas ng perception. Nakataon sila sa mga frequency na binabaliwala ng iba. Sinanay ng maraming taon sa panunood ng higit kaysa sa pagsasalita at sa pakikinig ng higit kaysa sa pagkilos. Sa likod ng kanilang tahimik na anyo ay may radar na hindi kailanman namamatay. Sinusuri hindi lamang kung ano ang ginagawa ng mga tao, pati na ang kung ano ang dalang presensya ng mga ito. Ang kaloob na ito ang nagpoprotekta sa kanila, gumagabay sa kanila, at tinitiyak na hindi sila kailanman ganap na mabibigla. Ang maliitin ng isang introvert ay pagkalimot na ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay focus. At sa focus na yon, natatagpuan ng mga introvert ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihang malaman kung kailan nakatuon ng mga mata sa kanila. Ang kapangyarihang gumalaw nang hindi nakikita habang nakikita ang lahat. At ang kapangyarihang gawing kalasag mismo ang pagmamasid. Sa mundong puno ng mga tagamasid, nananatiling mapagmatsyag ang mga introvert. At yun ang dahilan kung bakit sila ay laging one step ahead. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Alzi. Sabi niya, sa family ako ang pinaka-introvert sa lahat. Sa kilos nila at pananalita, alam na alam ko ang mga ugali nila, kaya ang mga toxic ilag sa akin. Sabi naman ni Master Buten, sometimes someone's toxicity was their defense mechanism. But once you dig deeper, you will find some are actually soft inside and they just became victims of the same toxicity they adopted when they were soft and good-hearted. Patience is a virtue. At ayon naman kay Hazel LT, Sir EP, ganyan nga ako kumilatis sa mga tao. Sabi nga, makuha ka sa tingin. Madali kong malalaman ang ugali at kulay ng isang tao. Kahit ngayon lang kami nagkita, na-psycho ko na agad.
Ganito nga ang regalo ng isang introvert, ang marunong kumilatis ng isang tao. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Rebecca Ogata, Pax Tumulak, Annalyn Granada, Letty Beng, Isabel Yap, Ken Tampiling, Junjun Perang, Jola Short Video, RJ Mera, Emma Villanueva, Kalayaan Kapayapaan, Ramlat, Kay Molino, Lorena Bintas, NJ Mauricio, at Kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na 60 seconds lang ang kailangan ng mga introvert para malaman kung toxic ba ang isang tao? Panoorin mo sa video na to.